Hello guys, it's me again, Olive. Welcome po ulit sa panibagong vlog ko for today. Sorry po, medyo na busy po ang inyong lingkod. So medyo hindi po ako nakapagbablog recently. Marami po kasing nag-avail ng ating mga property. So sunod-sunod po sila. And then itong linggo po na to, medyo hindi na ako busy. So magkakasunod-sunod po yung mga ibablog ko mga properties. So abang-abang po kayo sa mga properties na i-upload po namin, para po kung sakali baka magustuhan nyo po. So pwede po kayo mag-avail dito sa Greenfield Realty po. So for today's video, nandito po ako ngayon sa San Andres, Quezon. Isa sa mga pinaka-favorite place ko na pagblagan, bukod sa napakaganda ng mga tayo na lupa. And then mga nagagandahang mga niyog yung mga nakikita po natin dito, So kaya medyo bet ko tong mga properties dito sa San Andres and then sa San Francisco. So tara po, sabay-sabay po nating ikutin itong si 1.3 hectares na binebenta. Ito po ay along National Road po, So tara, ikutin po natin siya. Pero bago po tayo mag-ikot, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel, and then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para updated po tayo sa mga properties po na iba-vlog po natin, So yan po, tara, ikot tayo, let's go. So yan, bali dito na ako nagsimula sa may pinakagitna po ng property. Actually po, napakadaling videohan po nitong property po na to dahil ito po ay Korting Panyo. So ito po ay halos perfect square po, kung tutuusin. And then tayo po ay merong frontage na maglalaro po sa nasa 80 meters po. So bali ang itsura po ng property is kaharap na kaharap ng kalsada. So napakagandang idea kung sakali po i-avail nitong property na to. Maraming pa pwede po, pwede po tayo magkaroon ng mga business kasi nga po ito po ay along National Road. And then at the same time, yung mga niyog po nito medyo mabababa pa po. So matagal-tagal pa po natin itong pakikinabangan. And then ang kagandahan din po kasi nito, kung sakali po i-avail po natin itong property na to, pwede rin po itong ilote-lote. So pwede rin po siyang i-subdivide kung sakali, pero dahil may mga nakatanim na niyog, hintayin na lang din po natin sigurong mamunga. Ito naman po ay siguro mga nasa 4 years, sabi po ni kuya, mamumunga na po ito. So medyo marami din naman po yung niyog, bali masyadong masinsin yung pagkakatanim. So ito po ay maglalaro sa nasa, I think lang po nasa 300 po yung kapuno ng niyog niya. So sana tama yung estimated ko po, Ang ganda nung tayo ng lupa niya. Flat na flat. 100% flat po tayo. Bali actually po, ito pong property na po na ito ay ang nasa pinaka-title is 1.8 hectares. Kaya alam po, kung makikita nyo po itong parang evacuation center po na to, tingnan natin, susum natin. Yan po. So yan po ay dinonate na po ni Kapitan doon po sa mga kabarangay niya. So ang ibinebenta na lang po is 1.3. So nag-cut na po siya para po doon sa dinonate niya po na evacuation center nga po, Ayan. So doon naman po siya nag-cut sa dulo. Wala naman pong nasira na frontage po natin. So maganda naman po yung naging cut o yung pagbawas. So dati po, ito pong property po na to ay tinataniman po ng mga mani. So wala siyang tanim na mani ngayon, siguro po na ani na. And then ayan, may mga bagong niyog pa na tinanim. May mga ilang-ilang puno rin po ng saging. And then tayo po ay nasa 18 kilometers away from town proper po ng pinaka San Andres po, And then mga 5 kilometers, meron na po tayo dito mga makikita mga white beach, mga white sand, Ayan. So kagaya nung nasabi ko, napakaganda yung property po nito kung sakali po investment. Pwedeng bakahan, pwedeng gawing commercial area. Ayan, kung magtatayo po tayo ng mga business.
And then kung sakali naman po palakihin po natin yung niyog, I'm sure malaki rin po yung magiging return income nito kasi masyadong masinsin po yung pinaka niyog niya. Ayan. So marami po itong ibubunga. Mamaya papakita ko po sa inyo yung pinaka road niya. So yan, ikot pa din po tayo. Ay, dami nagdadaang mga sasakyan, no? So explain ko lang po bali bigyan ko lang kayo ng idea about sa pag-aabil ng properties na may niyugan. So katulad itong binablog ko for today. Bali po dito sa parting San Andres and then San Francisco, dito po ay maganda yung mga partihan ng mga nag-aani ng niyog. Bali po dito po ay may kakaroon po tayo ng hatian na 75-25. So si 75% is mapupunta po kay owner and then yung 25% po is mapupunta po sa naglukad. So maganda po at may return income. So mga ilang taon lang, I think po nababawi na po ni owner po yung kanyang pinambili ng property. So napakagandang idea din po kung sakali i-avail nyo tong property na to kahit medyo mataas-taas na ng konti yung price po niya, pero nababawi naman po dun sa mga return income. So maganda na rin po. At the same time, kung sakali po dun sa mga naghahanap po ng properties na ang gusto po ay pagbaba ay yun na yung property nila, na hindi na po sila hihirapin, kumbaga mga walang right of way or walang barangay road, ayan, maganda po ito. Ito po ay 100% flat and then katabi po tayo ng national road. So kagaya ng nasabi ko, tayo po ay may frontage na nasa 80 meters. So sa transpo naman po, may mga nagdadaan po rito mga bus. So kung kayo po ay manggagaling ng Manila, tayo po ay magta-travel mga nasa 8 hours. So may mga bus station naman po dito So kagaya ng nasabi ko, tayo po ay nasa 18 kilometers po ng town proper po ng San Andres and then mga 5 kilometers nga po. Yan po, may mga white beach na po tayong makikita nito, mga white sand. So yan, labas tayo. Papakita ko po sa inyo yung pinaka national road po niya. So may mga line na po tayo ng kuryente, ayan. And then kagandahan po nito ito pong property po na to ay hindi po binabaha. So maganda talagang pagtaniman. Pero po tayo po ay kung sakali magtatanim po ng mga ibang pananim po dito, bali ito po ay sahod ulan lang. So mapapansin natin yung mga maisan na yan, okay naman po siya, nabubuhay naman po, and then paulit-ulit din po silang nagtatanim kasi medyo madalas naman daw po yung ulan dito. Pagka mga month of November, December yan, medyo madalas po yung ulan. So doon nila sinasabay ng pagtatanim doon sa mga gustong magtanim po ng mga iba't ibang klaseng gulay po So ayan po, lumabas po ako ng property. Bali ito na po yung pinaka road na sinasabi ko nga po sa inyo. Meron po tayong frontage po na nasa 80 meters po So magmumula po iyan dito sa may poste na to kung saan may mga baka, and then mag-e-end po siya doon sa may maliit na poste na white na yon. So yan, lakad tayo. So about naman po dito sa pinaka documents niya, ito po ay CLOA title and then ito po ay matured na for almost 20 years. So pwede na rin po siyang ibenta. And then kagandahan po buhay po si owner. Pakita ko lang po sa inyo yung mga katabing properties. Ayan, so ang gaganda talaga Ito po yung sinasabi ko sa inyo, kaya favorite place ko to kasi dito sa mga ganitong outlook po ng property. Ang ganda.
Nalakad pa rin tayo. Ito naman po yung part na mga medyo maraming tanim na saging. So kagandahan nito, kahit saan pwede kayo mag-park ng sasakyan, ano. And then kagandahan din po kasi nito, kapantayan po siya ng kalsada. So may mga property po kasi na kahit nasabihin along National Road, medyo palalim or kaya pataas. So ito po hindi, pantay na pantay siya ng kalsada. So napakaganda. So kagaya ng nasabi ko, kung sakali pong nag-a-avail po kayo ng properties dito sa gawing San Francisco at San Andres, ang panalo nyo po rito is kung sakali po mag-a-avail kayo, lagi nyo pong pipiliin yung mga maraming tanim na niyog. Ayan, so pambawi po dun sa mga ina-avail nyo mga properties. So ganito kaganda yung tayo. Mga ilang taon pa po yan, mamumunga na yan. So yan, labas na tayo ng pinaka-property. Kung sakali po magustuhan nyo itong property na to, pwede nyo na po kaming i-message para sa inyong reservation po. So yan, isang magandang property na naman yung naispatan natin dito sa San Andres, Quezon. Kung sakali po, yan, pa-reserve na po kayo. Message nyo na po kami agad. So yan po. Have a good day po and thank you po for watching.